Una ay si Ruben Ecleo Jr. Noong kasagsagan ng pandemya ay umalingaw-ngaw ang isang balita na si Ruben Ecleo Jr. ay natugis na ng batas sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Ecleo Jr. naging pamoso tanyag dahil siya ang kinikilalang Panginoon at Supremo ng isang kulto na kilala natin sa bansag na PBMA o ang Philippine Benevolent Missionaries Association na may daan-daang libong mga tagasunod noong dekada 80 hanggang dekada 90 sa 15 mga bansa. Pero ang lubos na nagpaputok ng kanyang pangalan ay nang paslangin nito ang kanyang asawa at 4 pang miyembro ng pamilya ng asawa na kinabibilangan ng ina at 3 kapatid nito noong taong 2002. Sa pamamayagpag ng kanyang kulto na naitatag ng kanyang ama noon pang dekada 50 ay bumuo siya ng isang hukbo mula sa mga miyembro nito na kanyang inarmasa ng mga mataas na kalibre ng baril para marahil sa proteksyon nito mula sa mga pagtatangka, pero ang pinakalayunin niya ay upang itumba ang mga taong kakalaban sa kanya. Ang pamamayagpag ng kanyang kulto ay naging daan din para makuha niya ang kapangyarihan ng gobyerno at lalong makadagit pa ng mga inosente. Naging alkalde at congressman ito sa Dinagat Island ng isang termino. Dahil dito ay lalong namayagpag pa ang pangalang Ecleo sa Cebu at naging makapangyarihan ito na naging daan para pasukin din ito ang iba pang mga ilegalidad tulad ng droga at pagpupundar ng mga armas para lumakas ang kanyang binubuong hukbo. Sa pamumuno ni Ecleo sa organisasyon na binuo ng kanyang ama, umabot sa mahigit 30 milyon ang kanyang mga naging tagasunod. Tulad ng kanyang ama, kinikilala din siya bilang Supreme Leader at naging matunog ang kanyang pangalan. Noong pumasok sa politika si Ecleo, tsaka na nagsimulang maging magulo ang kanyang buhay. Marami sa kanyang mga kasapi at tagasunod ang isa-isang kumalas dahil mismo ang kanilang leader ay lumalabag umano sa maraming mga panuntunan ng kanilang mismong simbahan. Ayon sa mga testigo, ang ipinagbabawal na gamot umano ang naging dahilan ng pagkakagulo at pagkakakulong ni Ecleo. Sa maraming taon itong pagtatago, noong taong 2020 sa kulungan din ang kanyang naging bagsak. Sa ilang buwan pa lamang na pananatili nito sa kulungan, pumanaw siya sa edad na 61 dahil sa sakit sa puso. Pangalawa ay si Apollo Kibuloy. Ipinanganak si Pastor Apollo Kibuloy noong 25 ng Abril 1950 sa Davao City mula sa kanyang mga kapampangang mga magulang. Nanirahan sila ng saglit sa Pampanga subalit bumalik ng Mindanao upang doon siya mag-high school. Inubos ni Kibuloy ang kanyang 4 na taon para sa pag-aaral sa United Pentecostal Church bilang isang appointed son of God ayon sa kanya. Siya na ngayon ang senior pastor ng Kingdom of Jesus Christ at siya din ang nakatutok sa Sunshine Media Network International o SMNI na isang broadcasting network na itinatag niya noon pang taong 1989. Ang self-proclaimed noon na son of God na si Kibuloy, kasama ang ilan pa sa kanyang mga associates sa Kingdom of Jesus Christ ay nahaharap sa kontrobersiya at skandalo. Noong 2021, nakasama si Kibuloy sa most wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong kinasasangkutan nito kabilang ang pangahalay, human trafficking at smuggling. Sa website ng FBI, nagbabala ito kaugnay sa kanilang paghahanap sa appointed son of God na si Apollo Carion Kibuloy dahil sa umunoy partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagpadala ng mga kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng ilegal na pagkuha ng mga visa at pamumuwersa nito sa mga miyembro na magsolicit ng donasyon para sa isang peking charity. Mga donasyon na ginagamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Pinilit din nito umano ang mga kasapi na magaling mag-solicit ng donasyon na pumasok sa peking pagpapakasal o di kaya kumuha ng peking student visa upang may pagpatuloy ang pagsosolicit sa Estados Unidos buong taon. Bukod pa rito, sinabi rin ng FBI na nirecruit ang mga babae upang maging personal assistants o pastorals ni Kibuloy na siyang naghahanda ng kanyang pagkain, naglilinis ng kanyang bahay, nagmamasahe at nakikipagtaling sa kanya na tinagurian pa nitong mga night duties. Pangatlo ay si Roberto Madrina Jr. Dekada 60 nang naging matunog ang Sagrado Corazon Senior o mas kilala sa tawag na TADTAD, isang Christians vigilante group na nagtataglay ng kapangyarihan umano sa pamamagitan ng ritual at kanilang sinasabing anting-anting. Dati kaanib ng pamahalaan ng grupo sa pagtuliksa sa nooy umuusbong na insurgency sa ating pamahalaan. Isa sa pinakakinalang pinuno sa nasabing samahan ay si Roberto Madrina Jr. kung saan ay nalilihis nito ang pangalan ng TADTAD at tinawag ang kanilang grupo na Catholic God Spirit na noon ay isa lamang religious group organization.
Nakasaad sa banal na kasulatan ng paggamit ng kanilang tinataglay na kapangyarihan bilang panlaban sa mga masamang elemento o sino mang itinuturing nilang banta sa kanilang grupo. Isa pang claim ng grupo na ikinamangha ng marami ay hindi sila tinatabla ng anumang bala ng baril. Hindi umano sila tinatablan kahit pa ng anong klase ng patalim sapagkat nasa kanilang katawan ng Diyos. Itinatag ang grupong ito na nagngangalang Sagrado Junior, isang retiratong militar na nakatira sa Misamis Oriental. Si Sagrado Junior ay sinasamba ng kanyang mga miyembro. Siya ay tinitingala na animo isang santo o Diyos. Tinawag din siya ng kanyang mga kasamahan bilang Papa Sagrado. Ang grupo ay gumagamit ng mga ritual at anting-anting na nagbibigay umano sa kanila ng kapangyarihan. Ipinapakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga sundalo ng Diyos na silang pipigil umano ng kasamaan sa mundo. Subalit dahil sa nalihis ang kanilang misyon, buwan ng Agosto taong 2000 nang lusubin ng puwersa ng gobyerno ang liblib na lugar na pinagpupugaran ng grupo. Doon ay walang nagawa ang kanilang mga ipinagmamalaking anting-anting. Tuluyan ang tumalab sa kanilang katawan ang mga bala ng baril at napatay ng mga militar kahit pa ang pinuno ng organisasyon. Pangapat ay si Eliseo Soriano. Si Soriano ay pinanganak noong 2 ng Abril 1947 bilang isang Katoliko. Noong 1969, ipinamana ng presiding minister na si Nicolas Antiporda Perez ang kanyang itinatag na iglesia na ang pangalan ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, kay Eliseo Soriano, kaya siya ang naging humalili kay Perez. Nang mamatay si Nicolas Perez noong 1975, si Levita Gugulan na ang na-appoint bilang Temporary General Presiding Secretary. Tinanggap ni Eliseo Soriano ang pagkakaluklok ni Levita Gugulan, ngunit ilang araw lang lumipas ay binawi na ito sapagkat tinutulan niya ang pagkakaroon ng babaeng leader sa sektang kinaaniban. Noong 1977, umalis si Eli Soriano sa sektang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinamumunuan ni Levita Gugulan. Ilang buwan lang nakalipas ay nagparehistro si Eli Soriano ng kanyang sekta sa gobyerno. Noong 1980, doon niya sinimulan ang pagtatayo ng kanyang programa na may pamagat na ang dating daan. Ayon sa SEC registration papers ni Eli Soriano noong Abril 21, 1995, ay The Church of God in Jesus Christ Pillar and Ground of Truth. Ngunit hindi ito nagtagal dahil pinalitan niya ang pangalan nito at naging makakaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated, na sa Ingles ay Members of the Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth, Philippines Incorporated. Kinontra ng kampo ni Levita Gugulan ang pangalan ng simbahan ni Soriano sapagkat may pagkakahawig ito sa pangalan ng kanilang sekta, kaya inayos ito ng Supreme Court noong 2001, kaya pinalitan niya muli ang pangalan ng kanyang iglesia bilang Members of Church of God International. Noong 2006, siya ay nasangkot sa isang kaso ng panghahalay sa Regional Trial Court sa Macabebe, Pampanga ng kanyang dating production staff na si Daniel Veridiano. Dahilan kaya si Daniel Veridiano ay lumipat sa Iglesia ni Cristo. Nagkaroon si Soriano ng iba't ibang kasong kinasasangkutan kaya siya ay nagtago sa otoridad ng Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, siya ay umalis ng bansa at sinabing nagtago sa bansang Brazil para takbuhan ang kanyang mga kaso. Ayon sa dahilan ni Soriano kung bakit hindi siya nakakabalik sa Pilipinas dahil lumano sa pagbabanta ng Iglesia ni Cristo sa kanyang buhay. Taong 2021, namatay si Eli Soriano sa bansang Brazil sa edad na 73, subalit hindi din dinetalye ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay.